Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng Student Driver's Permit at kung ano-ano mga qualifications, requirements, step-by-step process sa loob ng LTO office at kung magkano ang estimated na mababayaran. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Pero bago tayo mag-umpisa, alamin muna natin kung ano nga ba ang Student Driver's Permit. Ang Student Driver's Permit, ito ay isang permit na nagpapahintulot sa atin upang tayo ay makapag-aral mag-drive o magmaneho. Pero kinakailangan meron tayong kasama o nag-a-assist sa atin na mayroong non-professional or professional driver's license. Tandaan na ang Student Driver's Permit ay hindi pa opisyal na driver's license. Hindi ka pa pwedeng magmaneho mag-isa kung Student Driver's Permit pa lang ang meron ka. Dapat may kasama kang driver na may professional o non-professional na driver's license. Kasi kung mahuli kang nagmamaneho na walang kasamang driver na may lisensya, may kaukulang multa ito na 3,000 pesos. At ang Student Driver's Permit naman ay isa sa mga requirements para makakuha ng official na driver's license kagaya ng non-professional at professional na driver's license. So paano nga ba makakakuha ng Student Driver's Permit? So sa pagkuha ng Student Driver's Permit, tatalakayin natin ang qualifications, requirements, step-by-step process, at estimated na mababayaran ninyo. So ngayon tatalakayin natin kung ano nga ba ang mga qualifications sa pagkuha ng Student Driver's Permit. So una, dapat daw ikaw ay 16 years old in above at dapat physically fit and mentally fit. At dapat rin daw marunong kang bumasa at sumulat sa Filipino or English. Pang-apat, dapat wala na kayong unsettled na traffic violation. For example, may mga traffic violation kayo, dapat na-settled na ninyo bago kayo kumuha ng Student Driver's Permit. At dapat na kumpleto at napasa na ninyo ang 15 hours na theoretical driving course. So maraming nagtatanong, ano nga ba ang theoretical driving course or TDC? Isa itong uri ng seminar na itinuturo ang basic skills sa pagmamaneho, traffic rules, road signs, at mga dapat pang malaman sa pagmamaneho. Bali 15 hours ito na seminar, pero kadalasang hinahati ito sa 3 session. Bali 5 oras kada session at every session ay may exam. At sa mga nagtatanong, saan ka naman makakakuha nito? Makakakuha ka nun sa mga LTO Accredited Driving School. Kadalasan makakita kayo ng accredited driving school na malapit lamang mismo sa mga LTO. At kadalasan din nag-offer sila ng 2 types of seminar. Ang isa ay isang online at ang isa ay face-to-face. At syempre, kung sabihing online, pwede sa Google Meet or Zoom or kahit saang website or apps na pwede. At sa mga face-to-face naman, doon kayo sa driving school na accredited ng LTO. At sa mga nagtatanong, magkano naman ang mababayaran? Depende po yan, pero ibigay ko na example ang dito sa amin. Yung online na nakita ko is 1,500 pesos. At ang face-to-face naman ay nasa 1,000 pesos. Diba? Sobrang mahal? Pero huwag mag-alala, may good news ako sa inyo. Dahil naglabas ng public advisory ang LTO na libre na ang pag-enroll ng 15 hours theoretical driving course sa LTO Drivers Education Center na kailangan sa pagkuha ng driver's permit. So antayin nyo na lang po ang anunsyo ng LTO office ninyo kung kailan sila magkakaroon ng caravan para sa libreng theoretical driving course at kung saan at kailan. At sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang LTO Drivers Education Center. Ang LTO Drivers Education Center ay isang part ng LTO. Dito maaari kayong makakuha ng libreng theoretical driving course. Meron na nito sa mangilan-ngilang LTO regional offices. So pagkatapos ng qualifications, punta naman tayo sa requirements. Una, kailangan ninyo ng application form or APL form. May PDF na niya na pwede nyong i-download at ipaprint. So ilalagay ko na lang sa description box yung link para hindi na kayo mahirapan. Pero kung ayaw nyo namang ipaprint, huwag mag-alala. Pwede naman kayong makakuha niyan sa mga LTO offices. Pero mas maganda i-download nyo na kung kaya ninyo at ipaprint
para pwede nyo nang pilapan at pagpunta ninyo sa LTO office, meron na kayo nito at diretso na lang kayo sa pila. Pangalawa, birth certificate issued by PSA. Magdala po kayo ng original at photocopy. Kung wala pa kayo nun, pwede din kayong mag-request via online. May video na po akong ginawa niyan. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na po kayo mahirapan. Kasi mas madali po yun kasi i-deliver na sa bahay ninyo mismo. Pero kung may passport naman kayo, dalhin nyo na rin po yung original at photocopy. Pangatlo, para naman sa mga babaeng nakasal na at yung mga ID or documents na meron sila is pagkadalaga pa, pagdala ng marriage certificate na issued ng PSA, original at yung photocopy. Pang-apat, para naman sa mga minor na 16 to 17 years old, kakailanganin ninyo ng parent or guardian consent at ID ng parent or guardian at kailangang nakanotaryo ito. At para naman sa mga foreigner, kailangan ninyo ang original at photocopy ng passport at ang entry date ay at least 1 month and visa duration of at least 6 months from the date of application. Pang-anim, medical certificate. Makakakuha ka niyan sa mga LTO accredited clinic, kadalasan nasa labas lang yan ng mga LTO offices. Pero may tips ako sa inyo. Bago kayo kumuha, itanong nyo muna kung ilang copies ang ibibigay nila. Kailangan 2 copies na para yung isa magagamit ninyo sa pagkuha ng non-professional driver's license. At sa mga natatakot at nagtatanong kung ano ang gagawin sa medical, huwag mag-alala kasi i-check lang ang mata ninyo. Pababasahin lang kayo ng may distansya at i-check ang blood pressure at tatanungin kayo about sa medical history ninyo. At para naman sa mga nagtatanong kung magkano daw ang mababayaran, nasa 400 to 500 pesos lang po, depende na po sa medical clinic na mapupuntahan ninyo. At punta naman tayo sa pang-7, valid ID. Mas maganda yung valid ID ay may perma ninyo, kagaya ng SSS ID, Postal ID, Voters ID, or TIN ID. Pero kung may passport naman kayo, pwede na din yon. Pang-8, kung ikaw naman ay employed, kailangan ninyo magdala ng TIN ID. Or kung wala kayong TIN ID, magdala kayo ng kahit anong patunay na meron kayong TIN number. At ang pang-9 at panghuli ay yung Certificate of Completion or katunayan na natapos ninyo ang 15 hours theoretical driving course. At kung pasok naman kayo sa qualifications at nakompleto na ninyo ang mga requirements, pwede na kayong pumunta sa LTO offices. Pero reminder lang, dapat naka-proper dress code kayo. Sa mga lalaki, hindi pwede ang mga nakasando, naka-shorts at naka-tsinelas. At sa mga babae naman, hindi pwede ang mga nakasando, naka-tube, naka-tank top, sleeveless, short at tsinelas lang. At ngayon, pag-usapan naman natin ang step-by-step process sa loob ng LTO office. Kapag nandoon na kayo sa loob, pumunta sa customer service, doon bibigyan kanila ng EPL form. Pero kung meron na kayong EPL form at napilapan nyo na, bibigyan na lang nila kayo ng number at hihintayin nyo na lang na tawagin kayo. At pagkatapos nun, papupuntahin na kayo sa evaluator window, kung saan titingnan ang mga requirements ninyo, titingnan kung kumpleto, totoo at valid ba. At pagkatapos, papupuntahin naman kayo sa window kung saan kukunan kayo ng litrato, signature at biometrics. Pagkatapos nun, papupuntahin na kayo sa cashier para magbayad. At pagkatapos nun, i-release na ang student driver's permit ninyo. At marami ang nagtataka, bakit OR lang? Kasi ngayon OR lang muna ang binibigay ni LTO. Meron ding LTO offices na nagbibigay na nakaprint sa bond paper na student permit. Valid nga pala ito ng 1 year. At sa mga gustong kumuha ng non-professional, dapat 1 month old muna siya para makakuha kayo ng non-professional. So ngayon pag-usapan naman natin ang estimated na magagastos. So sa theoretical driving course, 1,000 pesos. Pero kung makalibre ka sa theoretical driving course, so wala na tong 1,000 pesos guys. So sa medical certificate, 450.
application fee is 100 pesos, student driver's permit fee is 150 pesos, computer fee is 68 pesos. So yung total na nabayaran ko is 1,768 pesos. Pero pwede nang mawala yung 1,000 guys, 768 pesos na lang yung mababayaran ninyo kung makakalibre kayo sa theoretical driving course or TDC. Pero take note guys, hindi pa kasali dito yung pangkain ko sa labas, pamasahe or panggasolina, ganyan, hindi pa po kasali. So, maganda-handa kayo ng mga 2,000 plus pesos para sa pagkuha ng student driver's permit. And sana makalibre kayo sa theoretical driving course. And abangan nyo po yung next video ko kung paano kumuha ng non-professional driver's license.